po tayo sa bahay ni Ate Dayan, yung umakyat kay Sir Ruel nung last Friday na humingi ng o nagre-request ng assistance para dun sa kanyang pampagamot, no? So, ayan, kukumustahin natin si Ate Dayan kung ano na yung sitwasyon niya. At saka sabi niya kasi, magpapacheck up kayo nung nakaraan. So, yun. Ate Dayan, anong pilyido mo? Mabini. Mabini. Yung asawa ninyo? Luwena yan si Carlito. Anong pangalan ni, Carlito Luwena. Carlito Luwena. Ilan taon na kayo? 51 na ako. 51. Si Carlito? 49. 49. Mas matanda ka ng parang isang taon, no? At, ilan yung anak niyong dalawa ni Carlito? Dalawa lang. Dalawa lang. So, yun nga yung... Oo, yung lalaki. Tapos yung babae. Ilan taon na sila? Yung pangalan kong lalaki, 19. 19. So, nag-aaral pa din. Oo, tapos na siya ng grade 12. Grade 12? Okay. Oo. Tapos yung bunso, Ito, 15. 15 na. So, Mag-grade 10 siya. mag-grade 10 na. So, ayun, si nanay naman, ilang taon na si nanay? 72. So, kaano-ano ninyo si, Miss Dayan? Anak. Anak ho ninyo, Asan yan. mo, ma? Dito na kayo nakatira kay Ate Dayan? Sama-sama na kayo. Kumusta naman kayo, Nay? Malabo na rin yung mata ninyo. So, kailangan anino na lang. Pero nakapagpa-check up na kayo. Nakapagpa-check up na ako kaso lang malaki ang nilinis sa akin na Lakasan mo, ma. Magkano yung Kayo po, Medyo kumil ang nilinis sa akin kaya hindi na ako pa-opera saan yun? Sa PGH? Hindi. Private? Private lang. Walang pang... Oo, palang, nga. Ayun na. Kabila lang. Oo. Yung kabilang mata. Oh. Kasi ang nila kaparata daw. Oo. So, yun nga. Okay, so yun, kasi nung last Friday, sabi mo nakapagpa-check up ka naman, ano naman yung findings sa'yo ng doktor? Check up lang, nagpa-check up lang ko yung sabi niya ng doktor sa trete. Magpa-2D ko daw ako. Oo, nakapagpa-2D ko ka na. Ngayon, kasulap ang resulta. Pero nakapagpa-2D ko ka na. Hindi pa, hintay. So yun, hindi pa pala nakakapag-2D ko. Kung kulang na oo. So sana yun, pagka si Sir Ruel, itong niya, sana mapasama ka din dun sa mabibigyan niya para mapa-2D ko ka na para malaman talaga kung ano yung problema. Maliban dun sa 2D ko, ano pa yung gagawin sa'yo? Maglalaboratory pa para malaman. Boss, lalaboratory ka para malaman kung ano. Ang dinadayin ko pa itong aking tiyan. So anong nararamdaman mo sa tiyan mo, te? Walang, tigas. Matigas? Oo. Nanlalaki, oo. Usually si Sir may tawag dito, may siyang charcoal, iinumin lang, tapos parang cleansing diet yun. Sana mabigyan ka ni Sir Ruel, baka sakaling gumanda yung, baka yung sa UTI din yan, hindi ka pa na-check up para dun sa na yun. Ako sa center sa UTI. Ano sabi? Pinalaboratory ko sa Inanula ko ng Sipaliksin. Sipaliksin lang ng yun, Pero anong finding sa'yo? May UTI ka? Wala naman. UTI daw na So baka yun, nagkakakomplikasyon. Sana yun, meron si Sir Ruel na tawag dito yung charcoal. Mainam siguro yung kasasabihin ni Sir Ruel. Yung toxic ng katawan, parang dinidrain daw nung charcoal. Usually parang iniinom. Yung nakausap mo nung Friday, sa kasi yung nagbibigay ng tulong, Pilipino din yun. So sana mabigyan ka ni Sir Ruel nun, at saka sana, yun Sir Ruel, sana mapasama si Ate Dayan na mabibigyan po ninyo sa darating na pagtulong ninyo sa mga kababayan na nangailangan itong papasok na buwan. Kasi yun nga, kailangan din talaga ni Ate Dayan magpa-2D ko para malaman yung kung ano talaga yung problem mo. Kasi di ba nung umakit ka kay Sir Ruel, kalalabas mo lang ng ospital doon? Galing ako doon. Ang sabi sa'yo ng mga doktor sa'yo advice, kailangan magpa-2D ko. Tapos after mag-2D ko, laboratory para malaman. Balik pa ako sa kanya. Babalik ka po ulit doon sa ospital. Tapos babasahin yung tapos saka lang magbibigay ng advice. So yun nga ang isa sa importante din talaga kay Ate Dayan. So malaman para ma-check ko ano talaga yung problema. Yun, nangihina nga si Ate Dayan, medyo naninilaw yung mata niya. At
yung asawa din ho kasi ni Ate Dayan, Sir Ruel, ay ang trabaho po yung mangingisda. So, nangingisda pa ba siya ngayon? Namamana? Tinder siya. Oo, yun nangingisda po, namamana. Yung spear fishing, Sir Ruel. So, dito sa Naik, bumabalik pa ho siya doon sa Bacoor, doon sa may coastal area, at doon ho siya naghahanap buhay. So, medyo, malaki rin yung pamasahe talaga kasi magkano din yung transportation papunta doon. Bigay, 500 pang gastos lang din dito. Gastos din sa bahay. Oo, yun lang So, yun. pinaparte. Kasi hindi rin naman talaga pagka tsambahan din lang, swertihan din lang. So yun no, kasi yung anak buhay din ng asawa ni Ate Dayan. Usually, Sir Ruel, si Ate Dayan, ano po ito, kabarangay ko po talaga, kapitbahay ko din doon sa... Kaya ko po in-approach si Ate Dayan dahil meron ho siyang post sa Facebook na nananawagan ho na kung pwede matulungan ho natin o matulungan sila. Kaya ang ginawa ko ay personal, pinuntahan ko po talaga siya para malaman ho talaga kung ano na po yung kondisyon niya. So dahil nga nakapost siya sa FB ng anak mo ba yun? No? Sa anak mo? Mga anak ko, Oo, nangihingi nga po ng tulong. So yun, nakita ko nga po kaya pinunta ko. Minamanas kasi ako. Oo, at saka yun namamanas nga rin si ate. Sana yun, sana mabigyan ka din ni Sir Will yung charcoal na sinasabi niya kasi sabi ni Sir Will maganda daw parang panglinis. At tingin ko ginagamit din ni Sir Will yung pampalinis ng katawan. So yun, yung tapos ayun nga si nanay din, 72 at malabo na rin yung hindi rin pa-check up, makapagpa-opera sa kanyang, sabi katarata. Kasi dahil kailangan operahan, nasa 25,000 naman daw yung Pero hindi pa kayo na nagsubok sa PGH. Hindi pa wala man Kaya wala rin makakasama, Tapos ikaw, ganyan din yung condition. So yun po yung isa sa problema. At the same time nga po, kulang din ho talaga financially. Kaya yun, si Ate Dayan, at talagang naghihintay, nagtitiis po muna na dumating yung time na mabigyan po ninyo ng pang-2D eco para sa puso. Magkano yung nasabi nyo nung nakaraan? 3,500. So 3,500 daw po yung pang-2D eco para malaman kung ano talaga yung condition. At saka yun nga, bakit nga lumalaki yung tiyan, at saka naninigas, at saka namamana si Ate Dayan. At saka ngayon, yun, kita ko personally yung mata niya medyo madilaw na din. At yun sana Sir Ruel, mabigyan ho natin ng assistant o mabigyan po ninyo ng assistant si Ate Dayan pampatudi ko para malaman na po talaga kung ano na po yung sitwasyon ni Ate Dayan. At yun din si nanay din, yung nanay niya may karamdaman din, hindi na nakakakita rin po. At dahil nga kulang ho talaga sila financially dahil yung asawa niya nangingisda po yung trabaho. Siyempre, swertihan lang ho yung kita, wala ho talagang parang regular na kita. So kung may huli, may papartihin. Kung wala, wala akong papartihin. Ganun po yung sitwasyon ng trabaho ng asawa ni Ate Dayan. So may dalawa siyang anak, wala pa naman mga trabaho kasi babata pa din. Yung panganay niya, kagagraduate pa lang ng grade 7, tapos yung bunso naman nag-aaral. At yung asawa din lang naman niya yung nagtatrabaho. Okay, yun, Ate Dayan, so hintay-hintay ka lang na yun, alam ko naman, tutulungan ka naman ni Sir Ruel. Fund ni Sir Ruel, nagbibigay siya pagka sumasahod siya sa kanyang trabaho kasi nga, yung binibigay na tulong ni Sir Ruel, yung medyo tingin ko excess sa pangangailangan nila, ayun yung binibigay dun sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Ngayon kasi, meron siyang nakasulat na nauna sa'yo na medyo malaki din yung kailangan, parang 15,000 ata yung kailangan para yung, ayaw ko, basta MRI, yun ngayong tapos may mga iba pa na humingi din ng tulong sa kanya sa iba-ibang lugar, kaya medyo malaki din yung pera na inaano niya. Ayun nga din, at kami, vlogger, wala pa naman kaming mga sahod talaga, lalong-lalo si Sir Ruel. Kumbaga, si Sir Ruel, sariling bulsa niya, dugo at pawis yung binibigay niya talaga sa taong bayan na nangangailangan ng tulong katulad po ninyo. So yun po yung ginagawa niya, kaya hintay lang po kayo, pero sana request ko din na sana mapasama si Ate Dayan ngayong first week ng July kasi ayun yung sahod ni Sir Ruel sa kanyang trabaho at doon si Sir Ruel nagbibigay ng
tulong na sa mga taong lumapit sa kanya kapag sumahod na siya. At yun, wish ko na mapasama si Ate Dayan kasi mukhang urgent din. Kailangan din talaga ni Ate Dayan malaman kasi nangihina talaga si Ate Dayan, hinihingal, at yung kondisyon niya namamanas, na lumalaki yung tiyan. At ngayon nakikita ko po sa kanya, madilaw ho yung mga mata niya, parang naninilaw ho yung kulay niya. So yun po, at basta hintay lang Ate Dayan kasi nakausap na naman kayo ni Sir Ruel. Oo. At para malaman din talaga kung ano yung pwedeng ibigay sa yung gamot. Pero ngayon wala kang gamot na iniinom. Binigyan ka rin ng mga gamot na ano. So sana yung charcoal ni Sir Ruel, sana kung meron dito sa Pilipinas. Temporary lang. Oo, yun nga. Parang kasi ano pa yan parang siyempre inaalam pa nila kung ano talaga yung tunay na karamdaman mo. Kaya may mga pa-check na ganyan, pa-laboratory. Kasi doon na nila madidetermine kung ano yung problema mo, kung ano yung karamdaman mo. Tapos saka sila magbibigay ng gamot na angkop doon sa karamdaman mo. Siguro yan, mga pang ano pa lang ngayon, mga binibigay nila sa hindi naman ako eksperto, no? Pero based lang sa experience, parang sa analyze ko lang. Kasi siyempre, kaya ka nga magpapa-check up para malaman ng mga doktor kung ano yung karamdaman mo. Kaya nga may laboratory para malaman kung ano talaga yung tunay mong karamdaman, di ba? Kasi siyempre hindi naman natin alam lahat yung kaya kailangan i-check ilan sa mga professional nila para ma-determine nila kung ano talaga yung tunay na mo. So yun, wish namin lahat na bumuti ka at yun din ako personally wish ko na sana Sir Ruel mapasama po si Ate Dayan sa ano po yung kondisyon bakit siya hinihila, ganyan po yung nagiging sitwasyon niya na ho. At yun lang na Ate salamat. Thank you sa tiwala sa titiwala po ninyo. Thank you po. Ayun kung sino man po yung makakapanood ng video nito ni Ate Dayan tsaka ng nanay, kung sino man po yung nais pong magbigay ng tulong, pwede po ninyo ko kontakin para mapagamuto natin si Ate Dayan, hindi yung kanyang nanay. So mapa-opera kasi si nanay sa unang check-up, ang sabi ng doktor kailangan niya daw po ng 25,000 para mapa-operahan yung mata niya kasi nanlalabo na hindi na ako makakita. Aninag na lang at ayun nga si Ate Dayan kailangan naman ng 3,500 para agaran malaman kung ano yung kondisyon niya sa to the eco, no? So yun po, sana kung sino man po yung meron magandang kalooban na kahit papaano may kunting tawag dito, kunting pera na tawag dito labis ng konti sa pangangailangan po kahit magkano pwede naman nung ipaabot ninyo kay Ate Dayan para at saka sa nanay niya para na sa ganun bumuti yung kalagayan nila at malaman din kung ano talaga yung tunay na kondisyon ni Ate Dayan kasi siyempre yun nga ganun yung nangyayari, hindi siya makagawa kapag trabaho din para tulungan yung kanyang asawa dahil nga yun siya may karamdaman, si nanay din naman niya may karamdaman din din 70 ng taon na kay Nay? 72 po. 72. Tapos yung anak naman nila mga minor de edad pa naman, wala pa rin mga trabaho kaya yun yung asawa niya nagsusumikap talagang tudo sa paglaot, no? Talagang walang humpay, parang hindi na nagpapahinga si Carlito, no? So yun, dire-diretso yung So yun po, nananawagan po ulit ko baka sino po yung gustong magbigay ng tulong kahit magkaano po na gusto nyong itulong kila Ate Dayan tsaka sa nanay niya. Ano pong name niyo ulit, Nay? Ano pong pangalan ninyo? Prudencia Mabini. Prudencia Mabini. So mag-ina po sila. So yun po, maraming salamat po sa aming palangon. Nagpapasalamat po ko ng gusto kung sino pa ho yung merong mabuting kalooban na gustong tulungan sila Ate Dayan at saka si Nanay Prudencia Mabini. So maraming pong salamat po sa inyo. Thank you po.